I can feel his mint breath against mine, sa sobrang lapit namin sa isa't isa. I will give him a chance to prove that to us, kahit hindi na sa akin sa mga anak ko na lang. Elliot and Cronus loves him, kahit denial si Elian, alam kong mahal niya rin ang kanyang ama. Kung hindi niya anak ang dinadala ni ate, bakit niya parating sinasabi sa akin na anak iyon ni Zero? Bakit? Gusto niya bang iwan ako ni Zero? Sa lahat ng tao siya pa na ate ko ang gagawa sa akin noon. Masakit, siya ang ate, pinagkakatiwalaan ko sa lahat. Siya ang pinagkukwentuhan ko tungkol sa mga bagay, dahil dalawa lang aniya magkasangga kami at magkapatid, hindi ko inakala na haantong kami sa ganito. Kung siya dati pinapagalitan pa ako ni mommy, dahil pinagtakpan ko siya sa mga nobyo niya, pero sa akin hindi niya magawa yun. I thought siblings love each other, pero sa case namin ni ate mukhang hindi. I will give you a chance Zero, and this will be the last. Gusto ko maranasan ng mga anak ko ang kompletong pamilya, may tatay na kinikilala. Ayaw ko silang mainggit sa iba na mayroong tatay, kaya please Zero don't break their hearts. May namuong luha sa gilid ng aking mga mata. Nakita ko ang pagpikit ng kanyang mata, at dinampyan ng halik ang aking pisngi. Thank you baby. Thank you so much. Huwag mo akong iwan, ikaw ang kailangan ko Jam. Ikaw lang. Sabay halik niya sa aking labi. I didn't move while he is kissing my lips. He stopped and looked at me. I know I hurted you Jam, hindi mo na ba ako mahal na kahit halik ko hindi mo kayang suklian? I look away. I love him okay. Pero hindi ako magpapadalos-dalos ngayon, hanggat nandyan pa si ate. Hindi ako kampante, mahal na mahal ko siya simula noong una naging kami hanggang ngayon. Inaalagaan ko lang ang puso ko na ilang beses niya nang nawasak. Hindi mo na ba ako mahal Jam? Dahil ba sa mga ginawa ko sa'yo, hindi mo na ako mahal? Nakikisama ka lang ba sa'kin dahil sa anak natin? Hindi ko siya sinagot. I really love you Zero, simula noon hanggang ngayon ikaw lang. Gagawin ko lahat Jam para mahalin mo ulit ako, tandaan mo yan. Kung mahulog ka ulit sakin, hindi ka na makakalapit pa kay Erwan, at sa ibang lalaki dahil akin ka. Nakilabutan ako sa kanyang sinabi, he is so possessive since the day one. Noong kami pa dati ganun siya sa akin, na kahit pag CR ko sa mga mall, ay nasa labas siya ng ladies comfort room. Kapag nag-restaurant kami ganun din. Hindi naman ako nagrereklamo noon, dahil alam ko naman na mahal niya ako. Ginawa nga namin ang pag-grocery, bago bumalik sa unit namin, naabutan namin si Myrna at ang mga bata ay nasa taas pa rin. Nakaluto na rin si Myrna, kaya sabay kaming kumain sa hapag. First time namin na kumain ng ganito, dahil sa hospital maliit lang na table, at minsan hindi pa sabay dahil nauuna ang mga bata. Ngayon tinitignan ko si Zero na nagsasali ng ulam sa tatlo, si Elian tangulang ng tango, kaya lagay ng lagay si Zero sa kanyang plato. Elian, mauubos mo ba yan? Tanong ko nang marami na ang nalagay ni Zero. Hindi, pero kakainin naman to ni Mr. Zero, daddy ko naman siya. Aniya at nagsubo ng pagkain. Umukit ang ngiti sa labi ni Zero sa sinabi ni Elian na daddy siya nito. Hindi ako makapaniwala na nangyari ang araw na to, akala ko sa panaginip lang, ngayon sama-sama na kami. Sana tumagal pa ito. You want daddy to help you Cronus? Malambing na tanong ni Zero kay Cronus. Tumango siya at nagpasubo sa ama, kung sa akin ayaw niya, hinahawi niya ang kamay ko, kasi malaki na daw siya. Sa ama niya tango agad, wala nang sabi-sabi pa. May favoritism talaga sila. Hindi ko na sila pinansin at kumain na lang. Nakisama na rin sa amin si Myrna, dahil ayaw ko na siya lang mag-isa ang kumakain sa kusina. May extra naman na upuan dito, kaya kasya naman kami. Ay sir, ikaw pala ang daddy nila. Gwapo mo po, sabagay saan pa ba sila magmamana ang gwapo din kasi nila. Sabi ni Myrna na kinikilig pa. Naku Myrna, gwapo talaga yan. Tumawa si Zero at mas lalong kinilig si Myrna. Napatingin naman si Elian at Elliot sa kanya, nag-peace sign siya at nagpakyot. Palihim kong tinago ang aking ngisi sa kanya. Sir, may Facebook po kayo? Biglang tanong ni Myrna sa kalagitnaan ng pagkain. I have, tipid na sagot ni Zero. Akala ko wala, noong hinanap ni Ma'am sa Facebook.
Myrna, kain muna tayo, mamaya na yan. Putol ko sa sasabihin niya. Ayaw kong malaman ng mga anak ko na inibo ko ang pangalan doon sa pag-search, dahil ayaw kong makita nila. Naku Myrna, huwag naman maawa ka sa akin. May Facebook din pala si Zero, siguro para iyon sa kumpanya nila. Promote ganun. Ay ma'am, sorry medyo madaldal lang. First time ko lang kasi makita si sir ng malapitan, sa hospital kasi may takot ako nun, kaya hindi ko siya masyadong tinignan. Hindi mo naman sinabi ma'am na gwapo pala ang daddy ng tatlo. Naku ma'am ikaw siguro ang na-inlove kay sir no? O si sir dahil maganda naman kayo. Di ba ma'am 19 kayo noong nabuntis kayo, sir po ilang taon na. Baka naman ma'am, chichika ko kinabuday na may gwapo akong sir at magandang ma'am. Napasapo ako ng noo sa kadaldalan ni Myrna, sa harap ng mga anak ko. Ako ba na in love ng una? Parang hindi na parang oo, ewan ko. Pero unang kita namin ni Zero nagwapuhan ako sa kanya, pero hindi ko alam kung in love na ba yun o hindi. Ako ang nauna Myrna. Naunang 9 love sir. Nako ang haba ng hair ni ma'am. Nakangisi pa si Myrna. Napapikit ako at napailing-iling sa hiya. Si Myrna binabalik niya talaga ang nakaraan. Alam kong curious siya sa amin ni Zero, pero baka maging marupok ako. Tumungo si Zero bago siya magsalita. Yes, I'm the one who fell in love first. He said while looking at me. Ang puso ko naman parang may tambol, dahil sa bilis ng tibok. Umiwas ako sa kanya, at tinuon ang aking mata sa pagkain. Hala si ma'am kinikilig. Myrna teased me. Myrna isa. Suwi ko sa kanya, nararamdaman ko ang pamumula ng pisngi ko, dahil sa usapang ito. Kung hindi kayo in love sa isa't isa ma'am, hindi mabubuo ang triplets. Naku sir magaling kayo, tatlo agad. Swerte niyo sir. Myrna please stop. Nasa harap ang tatlo at pagkain. Suwi ko sa kanya, nasa harap ang tatlo. Marunong silang makinig at umintindi. Lucky indeed, Myrna, sabi ni Zero. Myrna giggled and continue eating. May mga question pa siya about sa amin ni Zero, pero hinayaan ko na si Zero na ang sumagot. Ang tatlo naman ay nakikinig lang sa kadaldalan ni Myrna. Last question sir. Hirit pa nito habang nagliligpit kami ng pinagkainan. Bakit nawala kayo? Hindi biro magpalaki ng anak, isa pa nga lang mahirap na, ang kay ma'am tatlo pa. Sobrang hirap iyon sir. Tinagalan ko ang pagkilos, para marinig ko ang isasagot ni Zero. Ako ang umalis, ako ang nang-iwan, pero may dahilan ang lahat ng yun. I hurted Jam kaya umalis siya. Ako ang may kasalanan kung bakit siya umalis. Karma na siguro ito sakin sa lahat ng ginawa ko sa kanya. Now I felt she don't love me anymore, Zero answered. Napamahal na rin ako kay ma'am, mabait siya at higit sa lahat mapagmahal. Hindi ako naniniwala na hindi kanya mahal, dahil kung hindi wala ka dito ngayon. Persigihan mo sir, na makuha ulit ang puso ni ma'am, bagay kaya kayo, Jamzi for the win. Tumili pa siya. Natawa ako sa Jamzi na sinabi ni Myrna. We aren't love team. Minsan ang pagiging madaldal ni Myrna, ay may mapupulutang ring aral. Kahit na kaunting araw lang na nakasama ko siya ay sumaya kami. Palabiro siya kaya parati akong napapasaya niya. Iniwan niya ang pamilya niya, para sa amin ng tatlo kong anak. I salute her na kaya niya yun. Ako kaunting oras lang mawalay sa tatlo, parang hindi na kumpleto ang araw ko, mawalay pa kaya sila ng matagal. Natapos naming maligpit ang mesa. Si Myrna ay dummer itso sa kwarto niya, dahil tapos na ang gawain. Pumunta naman ako sa kwarto ko at nagbihis, nang matapos ay lumabas din. Dito ka na lang matulog daddy. I heard Elliot said. Wala nang space dito Elliot. Sabad ni Elian. Meron kay mommy, malaki ang kama niya, kasya silang dalawa. Hirit pa ni Elliot sa kapatid. No. Hindi siya pwedeng matulog sa tabi ni mommy. Kung dito siya matutulog, doon siya sa baba. Lumapit ako sa kanila, agad akong nakita ni Elliot. Tumakbo siya papalapit sa akin, at naka-ready na ang puppy eyes niya. I can't resist my children, oh God help me. Mommy dito na lang si daddy matulog, please, please, pamimilit niya sa akin, nakasakop ang kanyang dalawang kamay na nakatapat sa dibdib. Napapikit ako ng mariin. Busy siya Elliot, may work si daddy tomorrow.
May inaasikaso siyang hotel, kailangan din siya ng Tito Erwan nyo. I said on Elliot. Nalungkot ang mukha niya sa sinabi ko, at pumunta kay Zero na nakasimangot. Itong si Elliot magaling nartesta, magaling magpaawa. Ayaw kong makatabi si Zero kung dito siya matutulog, tama si Alien dapat doon siya sa sofa sa baba. Kapag doon naman siya mahihirapan siya, dahil maliit lang ang couch. Mas mabuti nang umuwi siya, para hindi masakit ang katawan niya. May pasok pa siya. Daddy akala ko mag-mall tayo bukas. You promised to us, di ba Alien? Bibilhan ka daw ni Daddy ng guitar. Busy ka naman pala sana hindi ka na lang nag-promise sa amin. Tampong tura ni Elliot, sumalampak sa kama nila. Nagkatinginan kami ni Zero, dahil sa sinabi ni Elliot, kainis ka Zero, nangako-ngako ka dyan sa mga anak mo. Sa kanila kasi promise is a promise. Kung nangako ka dapat tuparin mo, kaya ganun ang reaksyon ni Alien. When they were young I promised them, they will meet their dad if they were teen, pero hindi yun nangyari dahil sa pagdadabog ni Elliot, kaya ngayon ito na nakita na nila. Nakalimutan na nila ang pangakong iyon. Pero sila yung tipong kapag nangako ka, kailangan mo talagang tuparin. Si Mommy Lourdes ang nagturo sa kanila ng ganun. We will go to the mall tomorrow Elliot. Nandon naman si Tito Erwan, hindi niya naman papabayaan ang kumpanya, kaya kahit hindi ako mag-work okay lang. He tried to convince Elliot. Dito ka na po matulog. Naroon naman si Tito Erwan diba? I want you to see, every time I wake up in the morning Daddy. Tumingin si Zero sakin, at naghihintay kung papayag ba ako o hindi. Wala naman akong magagawa, nandito na Kung hindi ako papayag, magtatampo sila sa akin. Bahala na, huminga ako at tumango ako kay Zero. Ngumiti naman siya at tinuonan si Elliot. Dito na ako matutulog kung yan ang gusto mo. Pagkasabi ni Zero noon ay tumayo si Elliot, at yamakap sa kanyang leeg. Pwede ka ng artista Elliot. Napaka-dramatic, pwede ka nang bigyan ng award, Best Actor of the Year. Sa sala ka matutulog. Malamig kong sabi, at tumabi kay Cronus na nakahiga. Mommy naman hindi kasya doon si Daddy, gusto mo ba siyang magkasakit? Ma-ospital siya kagaya ni Cronus. Ayaw ko ng ganon Mommy. Sa tabi mo po siya matutulog, kainis na Elliot. Ang OA din ni Elliot Hindi naman siya magkakasakit doon. Sa katawan lang siguro, pero malala pa doon. Parang anlabo naman. Kinakampihan niya talaga tatay niya ha. Baka mamaya kapag papipiliin siya, sa kay Zero siya sasama. Elliot ayaw ko siyang makatabi. Itong si Zero naman ngisi ng ngisi sa tabi ng anak. Magkakampi talaga sila ha. Mommy sige na please, good boy lang daw si Daddy. Todo pa ni Elliot ang pamimilit. No Elliot, tampo ako sa'yo Mommy. Ito na naman ang drama ni Elliot. Napakagat ako ng aking bibig. Oo na Elliot, happy. Umirap ako at siniksik ang ulo sa leeg ni Cronus. Sana naman hindi ako landiin ni Zero mamaya Hindi ako marupok kaya mo yan jam isang gabi lang naman. Para sa mga anak mo yan. Good night Mommy, good night Daddy. Sabi ni Elliot sa amin nang pinahiga na sila sa kama para makatulog. Laro ng laro ang ginawa nila kanina. Dumating din ang lalaking assistant ni Zero, na may dalang damit na parang isang linggo na. Nagulat ako sa dami ng damit na dala. Gusto kong magreklamo, pero nakita kong masaya ang mga anak ko dahil narito ang kanilang ama, winala ko lang. They're happy and I don't want to rip that happiness on them. Noong naglalaro sila hindi ko matago ang ngiti sa aking mga labi. Sa hospital hindi sila ganoon makapaglaro, dahil maliit lamang ang espasyo. Dito kanina halos halakhak nila ang naririnig ko, kahit na mahina pa si Cronus, ay nakisama rin sa kulitan nila. Masaya ko silang pinagmamasdan, habang kalaro nila si Zero. Akala ko kasi dati na itataboy niya ako, at hindi niya matatanggap ang mga anak ko. If this is just a dream, I will sleep forever just to be happy seeing them. I love you Mommy, Daddy. Si Cronus. I love you both Mom and Dad. Si Elliot naman at tinaas ang kanyang kumot hanggang dibdib. Love you Mommy. Tipid na sabi ni Alien, nakapikit ang mga mata. How about our dad Alien? Tanong ni Elliot. Napatingin ako kay Zero, na naghihintay ng sagot mula sa kanyang anak. Love you na din.
Nakapikit nitong sabi. Tinago kong tumawa sa sinabi ni Alien. Napangiti naman si Zero sa simpleng salita na yun, at isa-isang dinampyan ng halik ang mga anak sa noo. I did the same too. I kissed their forehead and say goodnight, before we left that room. Sabay kaming lumabas ni Zero sa loob ng kanilang kwarto. Pumasok kami sa kwarto ko, at nagpaalam siyang maliligo muna. Tumungo ako sa kanya at nilahad ang sarili kong CR. Pumasok siya doon, at ako naman ay kinuha ang aking cellphone. Eksaktong tumawag naman si Mommy Lourdes, agad ko iyong sinagot. Hi Mommy, bungad ko sa kanya. How are you dear? Are you okay? Ang triplets. Agad na tanong niya sa akin. Mommy, we're okay here. Ikaw Mommy, akala ko pupunta ka dito 2 linggo na lang, birthday na ng kambal. Malambing na sabi ko. Mukhang hindi ako makakapunta Jam. I have business trip again this month in Japan. Tawagan lang kita ulit kung alam ko na kung kailan ako uuwi dyan. I miss you and my grandsons. I smiled because of what she said. Mommy Lourdes claiming my sons as her grandson, while my real mother can't accept them. I miss you too Mommy, may sasabihin sana ako sa'yo about their dad. Nahihiya pa ako sa bawat pagsambit ko. Nakaka-excite naman yan. Nagkita na sila. Sabihin mong oo Jam, bibilisan ko talaga ang business trip na to, para makita ko kung sino ang daddy nila. I can feel the excitement and happiness on her voice. Napatawa naman ako kay Mommy Lourdes, sana ganito din ka-supportive ang totoo kong magulang. Yes, nagkita na sila. They are happy Mommy, sana nandito ka. Naku hiha, bibilisan ko talaga ta. Sige na iha, I love you and the triplets. I need to go, see you soonest my girl. I love you too Mommy. I replied and ended the call. Pagkababa ko ng telepono, ganun din ang paglabas ni Zero sa loob ng CR, nasisigurado kong narinig niya ang usapan namin ni Mommy Lourdes. Tinignan niya ako habang pinapatuyo niya ang kanyang buhok, gamit ang towel niya. Mommy, he asked. Mommy Lourdes, the person who helped me. Ang dahilan kung bakit buhay ako, at ang 3 mong anak Zero. I answered. Niligpit niya ang towel, kahit medyo basa pa ang kanyang buhok, at umupo sa gilid ng kama. Tinaas ko naman ang comforter hanggang sa aking leeg. Okay na ang sigurado, baka gawin ulit niya sa akin ang ginawa niya sa kanyang opisina. Why? Bakit ka nawala sa inyo? Tell me all you've been through Jam. I want to know kung anong pinagdaanan mo noong wala ako sa tabi mo. Malambing niyang sabi sa akin. Ayaw ko nang pag-usapan pa iyon, dahil bumabalik ang sakit, pero gusto kong ipaalam sa kanya lahat ng dinanas ko. Hindi ako nagpapaawa o ano, ang gusto ko lang malaman niya. I want to open up all from him. Para hindi ko bitbit ang sakit. That the time na pumunta ako sa kondo mo, na nakita kita kasama si Honey, umuwi ako ng bahay. Nagkulong ako, lumalabas lang kung kakain na. Hindi na rin ako pumasok dahil alam kong pupunta ka ng school namin. I didn't know that time I was pregnant, but I can feel the symptoms. I'm a med student and I watched movies about that pregnant thingy, nakutuban kong nagdadalang tao ako. Isang araw nagalit na si Mommy sakin, kung bakit hindi ako pumapasok sa school. While we're talking nakalanghap ako ng hindi ko alam na amoy, na gumalugad sa tiyan ko at samuka ako. Lumapit pa si Zero sa akin. Ate is also a girl, alam niya kung anong ibig sabihin nun, at alam niya rin na may relasyon tayo, posible na may mabubuo. Sinigawan ako ni Mommy kahit hindi pa nakumpirma na buntis ako, sinampal niya ako at higit sa lahat pinalayas niya ako. May luhang nakatakas sa mata ko. Habang kinukwento ko iyon sa kanya, agad naman niya pinunasan iyon gamit ng kanyang kamay. I thought that time katapusan ko na, wala akong mapuntahan. While I was walking that day nawalan ako ng malay. Mabuti na lang may nakapulot sakin si Mommy Lourdes. Binihisan niya ako at pinag-aral. Inalalayan niya din ako sa 3. Muli kong pinunasan ang luha sa aking pisngi. Tumingin ako sa kanya, at nagulat ako nang may makitang galit sa kanyang mga mata. Nakakatakot magalit si Zero. Hindi ko pa man naramdaman iyon sa kanya, pero alam kong nakakatakot siya. He's a jerk and monster by the way. Bakit kanila tinaboy nang malaman nilang buntis ka Jam? Dapat inintindi ka nila. Paano kung hindi mo kinaya?
At pati ikaw ay mawala. Hindi ka ba pinagtanggol ni Donna? I was shocked with his voice. It's already done, Zero. Hindi ko naman sinisisi sina Mommy dahil nga sa ginawa nila natutunan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Although masakit yun dahil pamilya ko sila, but I'm still thankful na hindi nila pinaalis sakin ang tatlo. Tapos na yun, Zero, let's sleep. Ani ko at hihiga na sana, ngunit niyakap niya ako. Kung hindi mo lang sila pamilya Jam, makakatikim sila sakin. Sa lahat ng dinanas mo na wala ako, I'm sorry. Sorry for everything, sorry kung wala ako noong tinaboy kanila. Sorry, he whispered on my ears. Malambing din ang kanyang pagbigkas ng mga katagang iyon. Huwag mo na silang galawin, Zero, lalo na si ate. I'm okay now, I found my happiness on my children. Kahit hindi nila tanggap ang mga anak ko, ayos lang sa akin. I don't need their acceptance, basta hindi lang nila sasaktan ang tatlo. Nakapikit ako habang sinasabi ko iyon. I felt at peace and comfortable with Zero hug. I miss his soft touch and gentleness. Parang magaan sa pakiramdam, dahil nailabas ko sa kanya lahat ng kinikimkim ko. Masarap sa pakiramdam, lalo na sa mahal ko iyon sinabi. Paano kung napahamak ka? At ang mga anak ko? Hindi ko sila mapapatawad, Jam, lalo na ang ate mo. Marami na siyang kasalanan sa akin. Humiwalay ako sa kanya. Hinaplos ko ang kanyang pisngi, at ngumiti bago nagsalita. I'm here, Zero. Walang masamang nangyari sa amin ng mga anak mo. And please, huwag mong sasaktan si ate. She has a reason why she did those things. Napapikit siya ng mariin at damilat din. Hinawakan niya ang kamay ko na nasa pisngi niya. Bakit ganyan ka? Hindi ka ba nagagalit sa kanila? Lalo na sa ate mo. Bakit mas gusto mong ikaw na lang ang masaktan parati? Na kahit ang mga anak natin gusto mong mawalan ng ama, para lang magkaroon ng ama ang anak ng ate mo. Ngumiti ako. I don't want them to get hurt, Zero, simple. Sila din ang nagpalaki sa akin kahit papano, may utang na loob ako sa kanila. They're my parent and my sister, they are my family. Okay na ako ang masaktan, huwag lang sila. Mahal ko sila, simple as that. I fell for you more. Mahal na kita, baby, mas lalo pa kitang minahal ngayon. Mas niyakap niya ako. Napangiti naman ako, pero sa susunod na saktan kanila hindi na ako papayag, Jam. Isang Buena Vista ang makakalaban nila. Idinikit niya ang mukha sa aking leeg. I want to meet your mommy, Lourdes. I want to thank her for all the things she did for you. She's the reason why you're here on my arms right now, and our three little Buena Vista. Hindi ko mapigilan ngumiti. Little Buena Vista, ha? Soon you'll meet her. Sabay kaming humiga ni Zero, habang ang ulo ko ay nasa itaas ng kanyang braso. He's hugging me tight, na para bang aalis ako habang tulog siya. Nakatutok ako sa mukha niya, nag-iwas ako nang magtama ang aming paningin. Pumikit ako at dinama ang kanyang yakap. I felt him kissed my forehead and whispered, I love you, Jam, hindi na kita papakawalan pa. He uttered and I fell asleep. Kinaumagahan nagising ako, dahil may nararamdaman akong may sumalampak sa kama namin, still closing his eyes, while he is hugging me. Ganun pa rin ang posisyon namin, ngunit nakadikit na ang mukha ko sa kanyang dibdib. I felt a little hand hug me from my back. Unti-unti akong kumuwala sa pagkakayakap kay Zero, para matignan kung sino iyon. Morning, Mommy. It's Elian. Ikaw lang ang gising. Ang aga, ha? I said and kissed him on his cheeks. Actually not, Mommy. Elliot and Cronus is on the father's side. I love you more, that's why I'm here with you. Natawa ako at niyakap siya. Nagising na rin si Zero dahil sa hagikhikan sa kanyang side. Agad tumayo si Elliot at umupo sa tiyan ng ama, para may akap ito. Zero kissed his forehead, and same with Cronus. I want kiss from Cronus and Elliot, please. I pouted and waited for them. Dumungaw si Elliot para mahalikan, ako at inilalaya ni Zero si Cronus para makahalik ako. Nagulat pa ako nang pati si Zero ay nakihalik din sa labi ko. Hamalakhak si Elliot sa nakita. Inirapan ko siya sa pang-asar na tawa, at niyakap si Cronus. What about my kiss from Elian? Request din ni Zero.
Umupo si Alien na nasa gilid ko, at tinignan si Zero na naghihintay ng halik. Hindi mo sasaktan si Mommy? Maldito nitong tanong kay Alien. Kaagad na kumunat ang noo ko sa sinabi ni Alien. Maatitude talagang batang ito. Makakapag-asawa pa kaya siya, kung ganito ang ugali niya? Siguro naman magbabago pa ito. Hindi ko sasaktan ng mommy mo, Alien. Aniya at hinalikan pa ako pisngi. You promise. If you promise walang bawian, walang was-oka ng pangako. Kaya mo ba iyon? Hamon pa ni Alien sa kanyang ama. I promise you, Alien. Habang nakangiting sabi ni Zero. Okay, you promise me ha. Tumayo siya at pumunta sa gawin ni Zero, hinalikan ang ama sa pisngi. Pumwesto si Alien sa gitna namin, habang si Cronus ay nakadagan sa akin, at si Elliot naman ay kay Zero, and I hugged them. Can the time stop? Ayaw ko nang umalis dito. I'm super duper happy. I love my babies. Biglang bulong ni Zero, habang magkayakap kami. Ha? How about mommy? Tanong ni Elliot. Your mommy still a baby, Elliot, anya, at tumawa. Natawa din si Elliot, at bumalik sa pagkakayakap sa kanyang ama. Ilang minit kaming ganon, hanggang sa pumasok si Myrna, para makakain kami. Perfect family ma'am sir. Ang ganda niyong pamilya, maganda din ng lahi. Kumento pa ni Myrna nang makita kaming ganoong posisyon. Beke naman isa sa apo ko ang makatuluyan ng mga anak nyo. Biro pa niya at umalis din. Tumayo na kami sa pagkakahiga, at inalalayan pa ako ni Alien. Mabigat din si Cronus ha. They're turning 5 na rin. Naunang lumabas ang tatlo, syempre tinutulungan nila si Cronus sa pagbaba. Pinulupot ni Zero ang kanyang kamay, sa aking baywang nang papalabas na kami. Morning baby, he greeted me. Nakalimutan na naming batiin ang isa't isa dahil sa tatlo. Morning din Zero. Inamoy niya ang buhok ko, at tuloy-tuloy na kaming bumababa. Nakaupo na ang tatlo, at umupo na rin kami ni Zero. Nakahanda na ang pagkain, dahil si Myrna na lahat ang nag-asikaso. Tahimik lamang kaming kumakain. May kaunting kwentuhan sina Zero at Elliot. Hanggang sa napunta ang topic nila, ay ang kanilang birthday. October 16 is our birthday daddy. Malapit na, kaunting sleep na lang. Yay! 5 na kami. Masayang sabi ni Elliot, at pinapakita pa ang 5 daliri niya. Wow! Oh, na-react ni Zero. My babies are not babies anymore. Ano bang gusto ng tatlong Buena Vista ko? Malambing nitong tanong. Hindi nakasagot ang tatlo, dahil biglang sumingit si Myrna. Ho sir, Buena Vista po kayo. Napahawak ako sa dibdib ng biglang pagsigaw ni Myrna, pati ang tatlo ay napatalon din sa kanilang inuupuan. Ay sorry, nabigla lang ma'am. Totoo sir. Nag-peace sign ulit siya, at mahinahon na ang boses. Yes Myrna, I'm Zero Buena Vista. Formal na pakilala niya. Bumukas ang bibig ni Myrna, at ininom ang tubig. Nagkatinginan kami ni Zero, dahil sa inasta ni Myrna, tumawa siya at tumawa na rin ako. Agad siyang tumakbo sa kanyang kwarto, pagbalik ay may hawak na itong magazine. Kumunat ang noo at tumingin-tingin sa magazine na hawak niya. Sa inyo ang Buena Vista Empire. Tipid na tumango si Zero. Kayo po ito. Pinakita niya kay Zero ang picture. Muling tumango si Zero. Bilyonaryo po kayo. Napaiwas ng tingin si Zero sa kanyang huling tanong. Hindi naman, I make face because of what he said. Anong hindi naman, pa-humble pa eh. Sir, may binibintang property doon sa amin sa Isla Fera, baka po gusto niyong bilhin. Papakita ko po sa inyo ang picture, malapit po sa dagat. Sa Sulye po iyon. Nagbinta pa talaga itong si Myrna eh. Samubo ako at nakinig na lang sa kanilang usapan. Nagseryoso din si Zero nang marinig iyon kay Myrna eh. Baka interesado rin siya sa sinasabing property ni Myrna. Bakit daw binibinta? Tanong niya. At mukhang interesado. May new property daw sila sir, at medyo malayo sa Sulya, kaya ayon binibinta na nila. May makukuha rin po kasi ako sir, kaya naghahanap ako ng buyer, paliwanag ni Myrna. Nag-isip-isip muna si Zero, magpinagpaplanuhan siya siguro or what. May bagong building pa siya, mukhang hindi na iyon kailangan pa. Bago rin sa pandinig ko ang Isla Fera. Saan ba yung Isla Fera Myrna? Nakisali na rin ako, hindi ko mapigilan ang aking sarili.
Sa Visayas ma'am, maganda naman ang pamumuhay doon. Parang kanila rin pero hindi kasing laki dito. Tumango ako sa kanya. Kung ako ang kay Zero bibilhin ko ang property. I want peaceful life, iyong walang gulo, sariwang hangin at magandang scenery. Tumingin sa akin si Zero. Ano sa'yo baby? Dinig ko ang impit na tili ni Myrna. Lumaki ang mata ko. Ba't ako? Wala akong pera. Kung mayroon man bibilhin ko iyon. Pero wala. Ani ko at tumawa pa. Tell the owner that I will check the property. Gusto ko may permahan lahat sa lalong madaling panahon. Ibabayad ko agad kung magkano. Nanliit ang mata ko sa sinabi niya. Salamat po sir. Natawa ako kay Myrna, tumayo pa ito at niyakap si Zero. Nagpatuloy kami sa pagkain, at pagkatapos ay pinapunta na kaagad ni Zero si Myrna sa Isla Fera, na tinutukoy niya. Excited pa si Myrna dahil sa eroplano daw siya sasakay. Si Zero ang lahat ng gumastos, may tinawagan lang siya at bumayon na. Maliit na bag lang ang dinala niya, dahil babalik din siya kinabukasan. Powerful and billionaire Zero. Hindi ko inakala na ganito ang mararating niya, pagkatapos ko siyang iwan. Worth it naman pala, he is successful and powerful now.